minsa'y nakapagtataka. Si Gary at si Elvira ay may lihim na pag-ibig sa isa't isa na nauwi sa hiwalayan sapagkat si Elvira ay kailangan pumunta sa Amerika upang mag-aral. Hindi matanggap ni Gary na iniwan siya ni Elvira. Sa kasawiang sinapit ni Gary, ipinalit niya si Susan kay Elvira at ibinali niya ang lahat ng galit at pagmamahal niya kay Susan hanggang sa ito ay nabuntis. Si Elvira naman ay nakatagpo ng tunay na pag-ibig sa katauhan ni Amante, isang mayamang negosyante, at si Elvira ay nagdalang tao rin. Bumalik sila sa Pilipinas at sa hindi inaasang pagkakataon, sabay na nanganak sina Susan at Elvira. Ang mga sanggol habang nasa ospital ay ipinagpalit sa nursery bilang ganti ni Gary kay Elvira. Namuhay si Mara bilang pobreng anak ni Susan at Gary David, samantala ang tunay nilang anak na si Clara ay namuhay sa piling ng mga mayamang sina Amante at Elvira Del Valle. Dahil sa kabaitang taglay ng mga kasawang Del Valle, nagpasya silang kunin si Mara bilang kasambahay at sinagot nito ang pag-aaral niya nang hindi nila nalalamang si Mara ang tunay nilang anak. Samantalang pinahirapan naman ni Clara ang buhay ni Mara dahil sa kanyang palagay ay kinuha ni Mara ang atensyon ng mga Del Valle na dapat ay sa kanya lamang umano. Mara! Mara! Bakit po, Ma'am Clara? Ang ginagawa mo sa musaputi ko, ha? Bakit may sunog yan? Sorry po, Ma'am Clara. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Hindi sinasadya, ha? Ano mo bang galing Pransya pa to, ha? Ang mahal nito! Sorry po. Stop it, Clara. Mara, ano bang nangyayari dito? Ma'am Elvira, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadyang masunog ang damit ni Ma'am Clara. Hindi sinasadya, ha? Inggit kasi sa akin, ambisyosa ka, kaya mga pati gamit ko, sinisira mo! Stop it, Clara. Bibili lang tayo ulit ng ganito. Basta please, huwag ka nang magalit. Oh, sa'yo na yan! Kasi naman, bagay sa'yo mga sira-sira. Pagpasensyahan mo na lang si Clara. Alam mo naman yon. Pumunta ka na sa kwarto mo at gamutin ng mga sugat na yan. Maraming salamat po, Ma'am Elvira. Anong ibig sabihin nito, Gary? Huwag ka may iskandalo dito, Susan. Umuwi ka na! Nahihiya ka ba sa mga ginagawang pambabae, ha? Ang sabi ko sa'yo, umuwi ka na! Nakakahiya ka! Nahihiya ka pa? Andito ang asawa ko, kasama ang kabit niya. Nahihiya daw at pinapauwi ako. At ito namang kabit niya, itik pa sa suman, kumanoot. Hindi ka naman balot na balot, ano? Gary, ayoko ng skandalo. Iuwi mo na nga yan. Tama na yan, Susan! Ay, Gary! Masakit, Gary! Aray! Tumayo ka sa akin! Ano ba naman, Susan? Hindi ka makinig ng salita? Pag sinabi ko uwi, uwi! Baka walang hiya mo talaga, Gary. Ang lakas ng loob mong mababae samantalang wala ka naman trabaho. Pero ako pinaghirapan para sa kapit mo. Eh, anong pakialam mo dun, Susana? Akala mo, matatakot ako sa'yo? Aba, pasalamat ka, Susan! At inuwihan pa kita, ha? Hindi ko na ito matiis! Hindi na kita mahal! Ang obligasyon mo ay bigay mo ang perang kinikita mo at gagamitin mo at saan-saan! Wala ka na itong pakialam! Tay! Tama na po! Isa ka ba, Mara? Iksalip na magtatrabaho ka, nandun, nag-aaral. Nagugutom na ako dito. Ikaw, nagpapakasaya sa paaralan mo. Huwag ka na dito makialam! Aray, Tay! Tama na po! Huwag niyo na po sasaktan si nanay! Ang sabi ko sa'yo, Mara, huwag kang sabi makialam dito! Masopan na kayo! Ikaw din na, hindi ka rin marinig. Ang buti
yung ipapatayin! Daddy, maawa ka sa bata! Anak, tali, lumakas ka na. Na hindi! Isasama ko kayo! Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwan ang tatay mo dito. Pero, Nay! Dali, mag-ingat ka. Lumakas ka na. Sama ko. At sa kabilang dako ng sitwasyon, nagpatuloy ang masamang pagtrato ni Clara kay Mara. Pinapahirapan niya ito lagi at hindi siya nakaramdam ng awa hanggang sa dumating ang kinatatakutan niyang nalaman na niya ang tunay niyang pagkatao, ang pagkatuklas kung sino ang tunay niyang mga magulang. Ang pagtanggap sa kadukaan ay lubhang napakahirap kay Clara. Wala siyang ibang magawa upang sumama sa kanyang tunay na mga magulang na sina Susan at Carrie. Ngunit ang mag-ama ay mayroon pa rin masamang balak kay Mara at sa mga Del Valle bilang paghihiganti. Hindi pa talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pero at least, hindi na ako naguguluhan. At least, Mara, ngayon, kapiling mo na ang tunay mong mga magulang. I'm happy for you. Oo nga eh. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang nanay Susan ko. At alam din natin lahat na hirap pa rin si Clara. Everything will be alright, Mara. Salamat. Ang randi mo talaga, Mara, no? Una, inago mo na si Mommy at Daddy. At ngayon naman si Christian. Ang randi mo talaga? Clara, wala ko inaagaw sa'yo. Pasensya ka na kung yun ang nangyayari sa'yo, pero maniwala ka sa hindi. Hindi ko intensyon yun. Sinungaling. Clara, enough! Si Mara mahal ko, intindihin mo na lang sana. Pero Christian, mahuli naman ako, di ba? Oo, pero bilang kapatid na lang. Patawad, pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko tamad pagka Christian. At ikaw, Mara, may araw ka rin sa akin. Hello? Kamusta ka na, anak? Ito po tayo. Hirap na po. Nasaan na kayo? Itatago na ako, anak. Alam mo namang pinaghahanap na ako ng mga otoridad. Ano ba ang nangyari? Kinagawawa nila ako, tay. Pinagtutulungan. Yung wala akong kakape. Ang saya lang nila, tay. Samantalang tayo, eto, miserable pa rin. Papayagan niyo bang mangyari yun, tay? Hindi, Clara. Huwag kang mag-alala. Maghihiganti na tayo, anak. Mamaya, isa na siyang malamig na bangkay sa oras na makapasok ako sa bahay ng mga Del Valle. Tay, mag-iingat po kayo. Huwag niyo pong saktan si Mami. Si Mara lang po ang dapat managot sa lahat-lahat. Oo, anak. Mahal ko ang mami mo. Clara, ito bang narinig ko? Alam mo sa mga binabalak ko kay Mara? Hindi ka ba marunong ng salita ng privacy? Kung ano man yun, wala kang doon pakailam, Nay. Hello? Anak, mag-ingat ka ha. May masamang balak sa inyo ang tatay mo. Kasabot si Clara. Ipitan niyo ang mga seguridad at huwag muna kayong lumabas lagi ng bahay, anak. Delikado ang tatay mo. Salamat, Nay. Ay nako, hindi pa rin talaga nagbabago si Clara. Basta tandaan mo ang sabi ko. Mag-ingat kayo. Sige po, maraming salamat. Paalam.